Hallelujah! Napakabuti po ng ating Diyos. Amen? Siya po ay mabuti sa lahat ng panahon. Amen po ba? Pakisabi nyo nga po sa inyo mga katabi, ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti sa akin at sa iyo. Ayan. Maaring hindi nyo po kilala yung katabi nyo. Pakitanong nyo naman, sabihin mo, ano nga bang pangalan mo? Ay, so, batiin niyo po ang inyong katabi, sabihin mo, salamat, nandirito ka ngayon. Ayan. Kaya naman, tayo po ay sama-samang magpuri, pumalakpak, umawit para sa ating Diyos. Napakaraming dahilan para siya ay pasalamatan. Amen? Kanina lamang sa paggising natin, sabi, thank you Lord, kasi buhay pa tayo. At hindi lamang yan, bukod sa kaligtasan na ating tinanggap mula sa Kanya, ang regalo niya ng kaligtasan, tayo ay lagi niyang sinasamahan. Tayo ay lagi niyang iniingatan. Tayo ay malakas, malusog, masigla. Amen! Kaya naman tayo ng mga anak niya ay sama-sama nga awit sa Kanya, magpupuri at magpapasalamat. Amen! Woo! Hallelujah! Tayo po'y umawit. Tayo po'y pumalakpak. Woo! Hallelujah! Awitin natin ang awit na ito. You are good! I
pabuti mo po sa amin, Panginoon. At kailanman hindi ka nagbabago. Noon, ngayon, bukas at magpakailanman, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil kami ay inibig mo. Kami iniligtas mo. At hindi lamang kami ay iniligtas mo, kami ay inilagaan mo. Pinatawad sa lahat ng aming mga kasalanan, pinagpala at pinaburan. Lord, salamat dahil sa lahat ng panahon, Ikaw ay kasama namin. Ikaw ang aming Diyos na hindi nagpapabaya. Ikaw ang aming Diyos na tunay na aming pinagkakatiwalaan, sinasamba. Amazing love that welcomes me. Wholeheartedly, my soul undeserving. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so dead are raised, these sinners sing to work of your power. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so suffering, Lord, I will remember what Calvary has bought for me, but now and forever. God, you're so good.
Ama, kami po ay nagpapasalamat sa dakilang pag-ibig mo sa amin, sa sukdulan mong biyaya. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga ginawa mo sa aming buhay at patuloy na ginagawa. Tunay na lahat ng mabubuti at angkop na kaloob ay galing sa iyo, Panginoon. Salamat sapagkat kami ay pinagpala mo at pinaburan dahil kay Kristo. Salamat, Panginoong Yesus, sa tinapos mong gawa doon sa krus ng Kalbaryo. Salamat po, Panginoon, sa lahat, Panginoon, na mga bagay na ginawa mo sa amin. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Bago po kayo maupo, pakibati niyo po ang inyong katabi. Sabihin mo, Charito. Ayan. Good morning. Good morning. Let's give the Lord a clap of praise. Hallelujah. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. This is the day the Lord has made. We will rejoice indeed and be glad. Pakibati ang katabi ng 2 thumbs up. You are Charito, blessed and highly favored of God. Malakas na clap offering para sa Lord. Come on, make a joyful noise to God. Make His praise glorious. For the Lord our God is awesome. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Malakas na clap offering para kay Lord. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Good morning mga kabiyaya. At doon po sa mga nanonood sa broadcast po na ito, good morning, good afternoon, or good evening. Anumang oras nyo napapanood ang broadcast po na ito. Ako po si Bishop Emmy. Ito po ang worship online ng The Lord's Community at EMI Community. If you are watching this broadcast for the first time, please like and follow us on Facebook. Over 100,000 people follow us on Facebook. Please join us and experience the difference. When you follow us on Facebook, don't forget to click the see first button and turn on your notification. And if not asking too much, and I know it's not, please subscribe to EMI channel at YouTube. Please prepare your communion elements because at the end of this message, we will together do a communion. We believe in the power of the finished work of the Lord Jesus Christ. Naniniwala po ba kayo sa kapangyarihan ng tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesucristo? And if you are sick watching this broadcast, let me just encourage you, as it is written, He was wounded for our transgressions, bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Him, and by His stripes we are healed. Palakpakan sa Lord. We are healed. Let me encourage you, today is your healing day. Can we say that together? Today is your healing day. At sabihin din po natin para sa ating mga sarili, today is my healing day. One more time. Today is truly your healing day. Let me also encourage you to worship the Lord with your offering. As it is written, honor the Lord with your wealth. Proverbs chapter 3, verse 9. At the latter part of this broadcast, we will let you know how you can easily give your offering. Palagi ko po itong sinasabi at sana po hindi kayo napapagod ito marinig sapagat hindi naman po ako napapagod ito sabihin. Ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay hindi po pagbibigay ng kontribusyon, donasyon, ayuda, lalo't higit hindi pagbibigay ng limos. Ito ay pagsamba. Genesis chapter 22 tells us that giving is worship unto the Lord. That is why we ask you to worship the Lord with your giving, because giving is worship unto the Lord. You are not just watching a broadcast.
You're worshiping the Lord, and giving is an integral part of your worship. The Apostle Paul writes, each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. 2 Corinthians chapter 9, verse 7. Palaging tandaan, walang maliit na halaga na hindi makakatulong. Lahat ng halaga, maliit man o malaki, ay mahalaga at makakatulong. Ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay dapat bukal sa puso, kusang loob, at hindi napipilitan. Just to let you know from our hearts here at EMI, thank you for giving to the Lord. Thank you for watching this broadcast. Thank you for joining us tonight online. Also, thank you for inviting your friends and sharing this grace-filled and life-changing broadcast. Much, much appreciated. Before we dive into the pool of spiritual learning today, just to let you know, bago nagkaroon ng pandemya, last year, we have 6 services here at EMI. 6 a.m., 8 a.m., 10 a.m., 3 p.m., 5 p.m., and 7 p.m. Over 1,000 people come here in a given Sunday to worship the Lord. Miss na miss po natin ang mga araw na tulad nito. Tinatanong ko po kayo, nami-miss nyo po ba ang mga araw na tulad niyan? Of course, miss na miss po natin ang mga masasayang araw kung saan ang mga kabiyaya ay malayang nakakapunta sa bahay-sambahan na hindi kinakailangan ang bakuna. Pero ngayon, ang pinapayagan lamang pong pumunta sa mga on-site worship services ayon po sa tinatadhana ng panuntunan ng pamahalaan ay yun lamang po munang mayroong bakuna. Sana po nauunawaan po natin ang panuntunang ito dahil ito'y pansamantala lamang. Pinapayagan na po ang pagtitipon on-site worship service. Mas maluwag na nga po sila ngayon kaysa dati dahil itinaas na po ang numero, 50% seating capacity na po ang pinapayagan. Palakpakan natin sa Lord. Ano po ang ibig sabihin nito? Mas maluwag at mas marami na ang maaring makapunta sa bahay-sambahan. Pero pinapanatili po nila ang requirement na dapat po ay vaccinated o kaya sa Tagalog, bakunado na. Unawain po natin, ito'y pansamantala po lamang. If you are near our worship center here at the very entrance of NLEX Valenzuela exit, Paso de Blas, Valenzuela City, we would like to extend this invitation to you. I'm talking to you, you who are watching this broadcast. Please join us in one of our 4 services here at EMI. 6 a.m., 8 a.m., 10 a.m., and 3 p.m. Thank you so much for joining us online. Sana makasama din namin kayo isang araw dito po sa on-site worship service dahil iba talaga pag on-site. Do you agree with that? Yes. Of course. Palakpakan po natin sa Lord. Maraming salamat din po mga kabiyaya sa iyo pong pagpunta sa araw na ito upang tayo po ay sama-samang sumamba sa Panginoon sa Espiritu at katotohanan dito po sa on-site worship service. Sa araw po na ito ay atin po ipagpapatuloy ang atin pong series, The Bible Explains Part 19. Today, we are going to talk about cancel culture. Ito po ay usong-uso ngayon, lalo na po sa online community. Maaring narinig nyo na po ang mga salitang ito, cancel culture. What does the Bible say about cancel culture? Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol po dito? I'm sure mayroong sagot ang Biblia. We always believe here at EMI, the verse is the voice of God. We are going to look at the scripture, learn from the Word of God
what does the Bible say about this controversial issue, cancel culture. Let's commit this first to the Lord. Let us pray. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have gathered us today. Thank you for your presence is with us. Thank you that you promise you will never leave us nor forsake us. Thank you that weeping may last through the night, but joy comes in the morning. This is a beautiful day. This is the day that you have made, and we will rejoice and be glad in it. We commit to you this learning time as we always do, and even as we always pray. Everything that will be said and done only for the glory of your name and for the blessing of everyone today. In Jesus' name. And everybody would just simply say, Amen. Amen. Give him praise, give him praise. Give him praise. Cancel culture. What does the Bible say about this? Magsimula po tayo sa pamagitan ng pagbibigay po ng katuturan. Definition. What is cancel culture? Ibibigay ko po sa inyo ang 5 kahulugan mula po sa 5 diksyonaryo. And then from there, mag-draw po tayo ng summary para magkaroon tayo ng larawan kung ano po itong pinag-uusapang kontrobersya. Cancel culture. I will share with you 5 definitions. Number 1, this is from Wikipedia. Cancel culture is a modern form of ostracism, meaning exclusion or discrimination, in which someone is thrust out, meaning rejected, of social or professional circles, whether it be online, on social media, or in person. Those subject to this ostracism are said to have been canceled. Number 2, this is taken from Merriam-Webster. Cancel culture is the practice or tendency of engaging in mass canceling as a way of expressing disapproval and exerting social pressure. Yan po'y galing sa Merriam-Webster. Another one, this is from dictionary.com. Cancel culture refers to the popular practice of withdrawing support for public figures and companies after they have done or said something considered objectionable or offensive. Cancel culture is generally discussed as being performed on social media in the form of group shaming. Yan po ang definition ng dictionary.com. Another one, this is from Cambridge Dictionary. Cancel culture is a way of behaving in a society or group, especially on social media, in which it is common to completely reject and stop supporting because they have said or done something that offends you, maybe socially, politically, and sometimes spiritually. Another one from Urban Dictionary. Cancel culture is a modern internet phenomenon where a person is ejected from influence or fame by questionable actions. It is caused by a critical mass of people who are quick to judge and slow to question. It is commonly caused by an accusation, whether that accusation has merit or not. Yan po yung 5 definitions galing po sa 5 sources or dictionaries. Now, let's summarize. Pakita ko po sa inyo kung ano ang summary galing po sa 5 sources. Summary.
Cancel culture is, number one, a form of discrimination. Sa Tagalog, ang discrimination, pagtatangi. It is a social pressure. So mararamdaman mo yung pressure sa social or society or social media in particular. This is a tyranny of numbers. Kasi ito po'y numbers game. Dahil marami, ramdam mo yung pressure, ginagamit nila po yung dami nila. Kaya gagamitin po nila yung numero dahil marami sila, kampi-kampi, at pipilitin pong i-pressure ang sinumang napapailalim sa tinatawag na culture or cancel culture. Number 4, it is a cruel response to your perceived error. Now, as to whether it is really an error, it is yet to be seen. Kasi hindi naman yung opinion ng mga taong nagsasabi ko noon tama at mali. Pero dahil perceived error, para sa bilang ng maraming tao ito'y mali, magkakaroon po ng cruel response ang mga tao at parang binoboykot ka o ikaw ay kinakancel dahil sa na-post mo o dahil sa interview mo o dahil sa video mo o dahil sa nilike mo o sinare mo ang particular post na very offending sa mas maraming bilang ng tao. Parang sila ang may-ari ng social media na kung anong ipopost mo, yung gusto lang nila. At pag hindi nila gusto yung pinopost mo, ika-cancel ka nila. Ang tawag dyan, cancel culture. Number 5, this is based on allegations from biased media that people have no personal knowledge of. Kumbaga, hearsay, or sometimes they call it professional gossip. Chismis lang ba? Wala kang personal knowledge. Ang tanging mayroon ka ay yung nabasa mo sa newspaper o nakita mo sa Facebook na ito po'y suspect, maaring bias, lalo na kung galing po ito sa corrupted tree. Siyempre, kapag corrupted ang puno, corrupted ang bunga. Hindi naman pwedeng magbunga ng mabuti ang masamang puno. Kaya napakahalaga yung source. Sino ang nagsabi? Saan mo nabasa? Dapat sana aalamin natin, magkaroon tayo ng personal information or knowledge at wag lang tayong naniniwala. Lalo na ngayon, sapagkat parang napaka-bias na po ng maraming balita kung hindi man ang lahat. It happens in the world, hindi lang sa ating bansa, kundi sa buong mundo. Sad to say, it even happens in the church as it is happening now. Yun ang nakakalungkot. Nangyayari yan sa maraming simbahan. Nagkakaroon po ng cancel culture sapagkat hindi nila kaparehas ang ilang mga kapatiran o hindi nila kaparehas ang mga kapastoran, nagkakaroon po ng cancel culture. Hindi po ito tama. Dapat i-address po ang problema na ito sapagkat anuman ang ating mga pagkakaiba-iba sa maraming bagay na hindi naman po makakaapekto ng ating kaligtasan, dapat matuto tayong maggalangan. Can you say amen? Amen. Especially now that the election fever has begun. Nagsimula na po. Umiinit na po ang election fever. Yan po ay magtutuloy hanggang sa araw ng eleksyon at tandaan nyo, kahit tapos ng eleksyon, ang sinat po ng election fever ay mararamdaman pa. The question now is, what does the Bible say about cancel culture? So let me share with you from the Word of God. Number 1, cancel culture is discriminatory. It is a culture of discrimination o pagtatangi na siya pong hindi pinapayagan ng Biblia. Dahil sa Biblia, walang discrimination. Kaya kapag ikaw ay sumasali sa tinatawag na cancel culture, magkakaroon ng discrimination o pagtatangi
Dahil hindi mo lang siya kaparehas sa partikular na paniniwala na hindi naman makakaapekto ng inyong pagkakapatiran. Dapat sana lang ay matutong maggalangan. Romans chapter 2 verse 11, the Apostle Paul writes, "For there is no partiality with God." Partiality meaning discrimination. There is no discrimination with God. Now, look at this from NIV, same verse, Romans 2:11. "For God does not show favoritism." Ang Diyos hindi nagtatangi ng tao. Mayaman, mahirap, may pinag-aralan o wala, santo man o parang demonyo kung ituri bilang makasalanan. Mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Can you say amen? Palakpakan muna si Lord. Amen! Amen. When Simon Peter went into the house of Cornelius, Cornelius is a Gentile, this is exactly what he said. Acts 10:34. Then Peter began to speak. "I now realize how true it is that God does not show favoritism. God does not show discrimination." Hindi dapat ma-discriminate ang sinumang kapananampalataya, kapatid, lalo na kung kabiyaya, sa mga rasong hindi naman po makakaapekto ng ating kaligtasan. Ipinagtatanggol natin ang ating pananampalataya, lalo na kung ang issue ay ang tinapos na gawa ni Kristo. Pero maraming bagay na issues sa loob po ng body of Christ na hindi po tungkol sa tinapos na gawa ni Kristo at mga bagay na pwede tayong magparaanan pero magkakapatid pa rin tayo sa ating Panginoon. Can you say amen? Remember, just because a person comes from a different culture, listen, cancel culture is discriminatory. Yan po ay nagbibigay ng diskriminasyon sa mga mananampalataya sa katawan ni Kristo at sa society sa kabuuan. Just because a person comes from a different culture, believes differently, does different things like the way he dress, the way he speaks, or sometimes yung kanyang mga preferences or perspective in life para hindi katulad sa iyo, iba ang kanyang tono, iba ang kanyang pagsasalita, or sometimes iba yung kanyang linggo, iba yung kanyang lingwahe. Lumaki siya sa kulturang iba ang kanilang pagsasalita. Iba ang pakahulugan sa kanila ng salitang ito at iba ang pakahulugan sa ibang kultura. Now, we need to learn how to respect each other. Dahil mahalagang maisip natin, mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Can you say amen? Remember John 3:16, "For God so loved the world." Kung bahagi ka ng mundo, mahal ng Diyos ang lahat ng tao, hindi lang ang ilang mga tao, hindi lang ang piling mga tao. Ang ebanghelyo ni Kristo ay para sa lahat ng tao. Romans chapter 1 verse 16, "The gospel of grace is for the Jews and for the Gentiles as well." Galatians chapter 3 verse 28, the Apostle Paul writes, "There is neither Jew nor Greek, slave nor free, male nor female, for you are all one in Christ Jesus." Magkaiba po ba ang Hudyo at Griego? Magkaiba po ba ang laya at ang taong alipin? Obviously, magkaiba po ba ang babae at lalaki? Yan po ang komunidad. Pero sa Panginoon, lahat tayo'y magkaisa lang. Kaya huwag tayong mag-away-away sa mga bagay ng ating pagkakaiba, sa mga bagay na walang kaugnayan sa ating relasyon sa Diyos, lalo na kung hindi makakaapekto ng iyong kaligtasan. We may differ in many perspectives and issues on life, but we are still brothers and sisters in the Lord
because the Apostle Paul said, in Christ, we are all one. Can you say amen? Palakpakan si Lord. I believe that. I believe that with all of my heart. Amen. Remember, do not discriminate other believers just because they have different political opinions from you. They are no less Christians because they do not share your political view. Huwag natin pong i-cancel. Huwag natin i-discriminate ang ibang mananampalataya dahil meron siyang kakaibang pananaw o opinyong politikal hindi katulad ng sa iyo. Huwag nating i-cancel ang mga Kristiyanong hindi natin kakulay sa politika. Hindi po sila mas mababang Kristiyano dahil ibang iboboto nila kaysa sa napili mo. Huwag nating gawing itong contest ng pananampalataya. This is just a simple exercise of freedom to vote based on your own honest assessment. Kung sa palagay mo ito ang pinakamahusay na kandidato, karapatan mo yon. And tandaan mo, meron ding karapatan ng ibang tao sa pagpapasya. Kung ang dalawang Kristiyano magkaiba ng iboboto, hindi po mas angat ang isang Kristiyano at mas mababa ang isang Kristiyano dahil hindi sila parehas ng kandidato. Alam niyo kung anong tawag dyan? Cancel culture. Kinakancel natin yung ibang mananampalataya dahil nagpalit sila ng kulay o meron silang ibang kulay o meron silang ibang pananaw na politikal hindi katulad ng sa iyo. Huwag naman. Mas mahalaga pa rin magkakapatid tayo sa ating Panginoon sa katawan ni Kristo. Naman. Walang ganyanan. Hindi po siya mababang Kristiyano dahil iba yung iboboto niya kaysa sa napili mo. Karapatan mo yun. Isang boto rin siya. Napili niya yun, napili mo yan, maggalangan tayo. Dahil pagkatapos ng eleksyon, si Jesus pa rin ang ating Panginoon. Amen. Hindi na sila Kristiyano dahil ibang kandidato nila kaysa sa iyo? Less Christian sila? Huwag naman. Yan po ay maliwanag na cancel culture. You know where is that happening? In the body of Christ. Maiintindihan ko pa po yan pag yan ay nangyayari sa labas. Pero it hurts. You know? It hurts when that happens in the body of Christ. And what it hurts even more when it happens in one local church. And you want it to be even more hurtful when it happens inside the family. Nag-aaway ang magkapatid, nag-aaway ang mag-asawa dahil lang sa politika. Cancel culture. Ang tindi po niyan. Sabi nga ng isang pare, nakasulat ito sa Facebook, I quote, "Mga demonyo kayo! Kung iboboto nyo rin lang ang magnanakaw na yan, huwag na kayong magsimba." Tindi mo. Maaring magnanakaw ito para sa iba. Pero hindi po para sa lahat. Hindi lang kayo ang mamamayan ng bansang ito. Maaring sa pananaw ninyo, magnanakaw ang kandidatong ito, pero para sa iba, hindi naman. Bakit naman nila iboboto ang magnanakaw kung naniniwala silang magnanakaw yon? So it's just a matter of political opinion. Opinion mo yon. Wala ka naman personal findings dun eh. Wala ka naman personal knowledge doon. Lahat yun, base lang sa iyong kaalaman, nabasa mo sa pahayagan, o nabasa mo sa mga librong isinulat din ng mga taong meron ding sariling pananaw. Maliban na lang kung nagkaroon ka ng personal research mo, o nag-aral ka talaga tungkol doon,
magiging very decisive ka sa position mo. Pero dahil wala naman at sigurado kung wala namang personal kang kaalaman tungkol dyan, maggagalangan na lang tayo. Kung para sa iyo magnanakaw ang isang kandidato, karapatan mong wag iboto. Pero para naman sa iba, iba ang pananaw, ang pinakamaganda, maggalangan tayo dahil magkakapatid tayo kay Kristo. Palakpakan si Lord. Amen. Ang tindi ng pari na yon. Sa akin lang palagay, can we not just respect one's political view and still go to church? Bawal na ba akong magsimba sa simbahan ninyo dahil iba ang aking kandidato? Hindi na ba ako pwedeng magkomunyon? Hindi na ba ako pwedeng mangumpisal dahil iba ang aking iboboto? Naman. Huwag nating ihalo ang political exercises dito po sa religious belief. Magkaiba po yun. Magkaiba. Yun yung tindi ng cancel culture. Sakit yan ng lipunan. Ang tindi po niyan. Parang cancer po yan sa lipunan na nahahati-hati ang mga mamamayan dahil sa mga bagay-bagay na hindi naman po mahalaga o mas mahalaga kaysa sa mga bagay na mas mahalaga pa. Dito po sa The Lord's Community, para po sa kaalaman ng mga nanonood, si Bishop Emmy po ang senior pastor ng The Lord's Community. And I am pastoring a church with over 1,000 members. Sa EMI naman po, I am overseeing nearly 500 pastors and churches. Now, let me just tell you this. I can easily influence them with my political view. I can. Pwede kong gamitin ang aking impluensya, pwede kong gamitin ang aking posisyon para impluensyahan ang aming mga miyembro o ang mga pastor at ibang simbahan kabilang sa EMI community tungkol sa personal political view ni Bishop Emmy. Pero hindi ko po yan ginawa at hindi ko po yan ginagawa at wala akong balak na yan ay gawin. Sapagkat naniniwala po ko sa verse na ito. I will give you the verse. 1 Corinthians chapter 6, verse 2 to 3. Itong verse na ito ang akin pong patnubay o gabay. Kung bakit pinapayagan ko ang mga Kristiyano magpasyang personal na hindi kailangan diktahan ng pastor o kahit hindi ma-influensahin. Kasi may mga pastor hindi nga nagdidikta pero ini-influence naman niya ang kanyang mga membro. We do not do that in this community. In particular, the Lord's community at maging sa EMI community. Look at the verse, 1 Corinthians 6:2. The Apostle Paul writes, "Do you not know that the saints will judge the world? And if you are to judge the world, are you not competent to judge trivial cases?" Now look at the next verse. "Do you not know that we will judge angels? How much more the things of this life?" Kung huhusgahan natin ang mundo at huhusgahan natin ang mga anghel, ang argumento ni Apostol Pablo, hindi ba nyo kayang husgahan ang mga bagay-bagay ng inyong pang-araw-araw na buhay? Kasama ron ang politika. Hindi naman po araw-araw eleksyon. Meron pong midterm election, meron pong every 6-year election. Pero hindi po laging eleksyon. Kaya ilagay natin sa isip natin, hindi ito ang pinakamahalaga sa buhay mo. Hindi po babagsak ang Pilipinas dahil sa may napili kang kandidato. Hindi po. Mahal ng Diyos ang Pilipinas. May magandang plano po siya dito. Ang Diyos ang naglalagay ng hari, ang Diyos ang nag-aalis ng hari. Sagrado man ang ating boto, pero hindi po ito absolute. Dapat ka talagang bumoto. Huwag kang bumoto para sa iba. Huwag mong ibenta ang iyong boto. Maging matapat ka. At hindi rin po ako pabor
Nakukunin mo yung bayad, tapos iba ang iboboto mo. Naman, corruption po yun. Bakit? Kinukorrupt mo yung kandidato. Hindi pa siya naupo, corrupt na po siya, dahil ang nangurap sa kanya ay yung mamamayan. Nakita nyo, galit na galit kayo sa corrupt na politiko, ang nangurap po doon, yung tao. Ang problema, mga kapatid, yung mga tao, yung taong bayan ang problema. Kaya nga pinapanindigan po natin ang tanging solusyon, mga kapatid, magbago ang tao. Bago nyo baguhin ang pinuno, magbago muna ang mga tao. At ang tanging makapagbabago sa mga tao ay ang biyaya ng Diyos sa pamagitan ng tinapos na gawa ni Kristo. Pag nabago ang buhay ng tao dahil siya'y naging Kristiyano, hindi siya tatanggap ng pera para iboto ang iba. Naman, magkano ba ang binibigay mo? 500? 1,000? Ang liit! Dagdagan mo pa! Masyadong maliit! Para ibenta ko yung prinsipyo ko na ako'y may karapatang pumili. Kaya kapag Kristiyanong totoo, hindi po siya nagbebenta ng boto, at kung may nag-aalok, hindi niya tinatanggap. Sinasabi niya, hindi po ko nagbebenta ng boto. Una, hindi ko yan ikakayaman. Pangalawa, hindi naman ako nagugutom. Pinupunuan ng Panginoon ang aking pangangailangan. Shout, Amen! Come on, give Him praise, give Him praise, give Him praise. Shout, Amen! Agpangtagap ng bayad sa boto, mali. Ang pahintulot na ito po ay tanggapin at iboto naman ang gusto nyo, mas mali. Bakit? Sapagkat yun po ay pangungurap at hindi ho tayo dapat kurap. Kung galit tayo sa kurap na leader, magsisimula yan sa mamamayang Pilipino. Kapag hinuli ka ng pulis, ibigay mong yung lisensya, huwag mong suhulan ng pulis. Dahil pag sinuhulan mo ang pulis, ikaw ang nangungurap sa pulis. Kaya hindi ho tumitigil ang mga kurap sapagkat merong nangungurap. Ang solusyon, magbago ang mga kurap. At ang makakapagpabago lang dyan ay ang biyaya ng Diyos. Palakpakan si Lord. Amen! Let us not cancel our brothers and sisters in the Lord just because they have different political views. Tandaan, kahit anong kulay ng politika mo, tandaan nyo to, kahit anong kulay ng politika mo, tandaan, peace lang tayo. Palakpakan si Lord, laging peace. May nagtanong sa akin, Bishop, nasa Bible ba yan? Na peace lang tayo kahit anong political views natin? Of course. Why would I say that if I cannot show you the verse? Kung hindi ko kayang ipakita ang verse, ba't ko sasabihin sa inyo, anuman ang inyong political colors, peace lang tayo. I'll show you the verse. Colossians chapter 3, verse 15. Let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body. Are you a member of this one body? Yes. Look at the next line. You were called to peace. We are called to peace. Mga kapatid, anuman ang inyong politikal na kulay, tayo po ay dapat mayroong kapayapaan. Payapa kay Kristo, tsaka payapa sa isa't isa. Walang cancel culture. Kahit iba ang kulay mo, pwede pa rin tayo magkasama sa church. Can you say amen? Kahit magkaiba ang kulay natin, Kristiyano pa rin ako. Hindi ko kinakailangan kopyahin ang kulay mo para maging Kristiyano ako. Naman, Kristiyano ka kahit anong kulay ng iyong politika dahil si Kristo hindi kasali sa politika.
atin lang yan. At huwag nating guluhin ang atin pong pananampalataya sa panandaliang exercise pampolitika. What does the Bible say about cancel culture? Number one, cancel culture is what? Discriminatory. Cancel culture is discriminatory. Yan po ay very, very discriminatory. Number two, cancel culture is judgmental. Cancel culture is judgmental. Sa Tagalog ng judgmental, mapanghusga. Yung isa, pagtatangi. Yung pangalawa, mapaghusga. Proverbs 18:17. The first to present his case seems right, till another comes forward and questions him. Mga kapatid, pag una mo narinig, yung unang nangatwiran, parang, oo nga. Oo nga. Oo nga. Until someone steps in and questions him and try to explain and see the other perspective. Magandang pagkakasali ng the New Living Translation. Same verse, Proverbs 18:17. The first to speak in court sounds right. Until when? The cross-examination begins. Alam niyo po yung magaling mag-cross-examine? Lalabas ang dila mo. At malalamang nagsisinungaling ka. Doon lumalabas ang galing ng mahusay na abogado. Kung paano kanya i-cross-examine, sapagkat pag nagsisinungaling ka, tandaan nyo to, lalabas at lalabas ang kasinungalingan mo. Bakit? Sapagkat hindi po tatayo ang kasinungalingan. Ang katotohanan, maring tumba sa una, pero kusang tumatayo dahil hindi kayang talunin ang katotohanan. The truth will always prevail. Maring hindi agad-agad, maring sa mahabang panahon, ay meron kang pinaniwalaang kasinungalingan, pero only a matter of time, you will begin to realize the truth. When? Kapag nagkaroon na po ng cross-examination. Balansehin mo. Thinking people tayo. Huwag tayong magpadala sa opinyon ng kung sino-sino. Balansehin mo, tignan mo. Sapagkat sa totoo lang, binigyan tayo ng Diyos ng katalinuhan mag-isip. At kung yan lang ang abot ng iyong kaisipan, karapatan mo pa rin yan. Kung yun ang palagi mong naririnig, parang tama hanggang sa marinig mo yung kabilang panig. Now, listen up. This is the law of propaganda. Sabi po ito ni Nazi Joseph Goebbels. Repeat a lie often enough and it becomes the truth. Sa Tagalog, ang kasinungalingan, pag inuulit ng inuulit ng inuulit ng inuulit, nagiging totoo. Kaya ang propaganda, kahit kasinungalingan, ulit-ulitin lang. Kaya napakahalaga po ng papel na ginagampanan ng media. Dahil sila po ang nagbo-broadcast sa pamagitan po ng print broadcast, sa pamagitan po ng radio at television. Dahil kahit kasinungalingan, pag palagi itong naririnig at binabasa, nababasa at naririnig, nagiging parang totoo. Nalalaso ng kaisipan ng mga tao. Mabuti na lang may social media. Ano po ang papel ng social media sa pamagitan po ng mga netizens? Pambalanse. Sapagkat hindi mo palaging maloloko at mapagsisinungalingan ang maraming tao. It is important to realize that. Most of our journalists today, not all, to be fair, most of our journalists today, not all, are not genuine journalists. They are propagandists. Most of newspapers today have become newsletters of political parties.
na pag binasa mo, kitang-kita mo na meron silang pinapaboran, meron po silang kinikilingan, at hindi na po serbisyong totoo. That breaks the heart of many people. Alam po ninyo mga kapatid, ang Kristiyano dapat neutral. Pag may mali ang kandidato ninyo, tanggapin nyo. Pag may mali yung ibang kandidato, punahin nyo. Pag may mali rin ang kandidato nyo, punahin nyo rin. Hindi yung bulag ka sa pagkakamali ng kandidato mo at bukas ang mata mo doon lang sa pagkakamali ng ibang kandidato. Ang tawag dyan, propaganda. Hindi dapat kasali ang church sa political propaganda. Kaya huwag niyong gamitin ang inyong Facebook sa pamagitan ng political propaganda. Kapag nag-post kayo, dapat meron kayong personal knowledge about certain issue. Regarding historical revisionism, let me just comment on this. I want to comment on this, and you may not agree with me, you who are watching this broadcast, kasi maaaring may ibang paniniwala ka tungkol sa historical revisionism. But again, this is my personal view. Let us respect each other because this is my platform and I am free to say this in the same manner that you are free to say whatever you want to say in your own platform. We don't need to debate. Ito'y personal na posisyon po ni Bishop Emmy. Hinggil po ito sa historical revisionism. This is what democracy is. Alam niyo po ba na guaranteed ng 1987 Philippine Constitution ang ating freedom of speech? Exactly. Article 3, Bill of Rights, Section 4 is called freedom of speech. Bawat tao may karapatang magsalita. Kung hindi ka pabor, at least karapatan niyang i-voice out yung kanyang paniniwala. Anong paniniwala ko sa historical revisionism? Natsa-challenge po kasi ito ngayon. Nababago daw yung historical narratives. Binabago yung kwento. Kasi meron silang kwento na gusto nila ito na yung kwento, pero para daw nababago na yung kwento. Let me just explain it biblically. No perfect narratives. Keep that in your mind. Only biblical narratives are perfect. Inspired, inerrant, perfect. Pero ang narrative na isinulat ng mga historians, hindi po yan perfect. Historians and writers do not make the narratives. They just write them. Keep in mind, people make the narratives, historians and writers only write them. Sinusulat lang nila yung kwentong ginagawa ng mga tao. Tandaan, hindi po ito kwentong kutsero or kwentong barbero na yung historian basta nagsulat na lang ng kanyang narrative at pilit ipalululun sa maraming tao. Huwag ganyan. Lumipas na po ang panahon ng kamangmangan. This is the Enlightenment age or the age of enlightenment. Panahon na po ito, mga kapatid, ng internet. Lahat pwede nang i-check, pwede nang mapanood sa Facebook at sa YouTube. Open knowledge na po ito. Hindi na ho natin po pwedeng ipilit, isaksak sa lalamunan ng sinumang tao yung bagay na pinaniniwalaan ng iba at hindi naman ng mas maraming bilang ng tao. This is the point. If the majority of people want to change the narratives, there's nothing we can do about it. You know why? Listen to this. The narratives are essays of people's history. They change. They keep on changing. They are not permanent. You know why? The only thing permanent in this life is change. In my opinion, no one can rewrite the historical narratives of any nation without the ink of the majority. Sa wikang Pilipino, walang sino man na pwedeng magbago ng kwento ng anumang bansa
kung wala ang tinta ng mas maraming bilang ng tao. You know, that is the heart of democracy. Majority rules. We must come to the point to respect the majority. The majority may not always be right, but they rule. We need to respect that fact. The brutal and painful fact is that we do not always agree with the majority, but they do rule. Kaya habang nandito tayo sa mundo na ito, majority wins. Kaya hayaan lang natin kung sino ang pipiliin ng mas marami. Walang dayaan. At kung sino ang piliin ng mas marami, yung mas konti, dapat igalang ang tinig ng mas nakakarami. Nang sa gayon, pag natapos ng eleksyon, lahat tayo umunlad na at yumaman, pagpalain ang bansang ito dahil mahal ng Diyos ang buong Pilipinas. Palakpakan si Lord. Amen. Siguro yan naman ang gusto ng bawat Pilipino, makaahon tayo sa utang, magkaroon ng magandang trabaho, magkaroon ng magandang agrikultura, magkaroon magandang signal ng internet, hindi yung pipitik-pitik-pitik, di mo alam kung nasend o hindi nasend, etc., etc. Ginagalang ko lahat ng kandidato. Meron silang kani-kanyang talino, husay at galing. Kaya nga lang, talagang darating ang panahon, huhusgahan sila ng bayan at isa lang ang pipiliin. So kung sinong mapili ng taong bayan, hayaan po nating siya'y mamuno sa gabay at patnubay ng Panginoon. Lahat naman po tayo ay pinagpala na ng Panginoon. Palakpakan si Lord. Amen. Amen. The heart and soul of democracy is Vox Populi, Vox Dei. Literally means the voice of the people is the voice of God. This may not be scripturally perfect, but politically forceful. Vox Populi, Vox Dei. The voice of the people is the voice of God. Ang pinakamalaking korupsyon sa lahat ay ang i-corrupt natin ang tinig ng mas maraming bilang ng tao. Let the voice of the people be heard. And with that, we learn to respect each other in an environment of love, respect, and grace. Iba-iba man ang ating political position, kay Kristo, isa lang tayo lahat. Can you say amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Let us not cancel or judge people who have different stand with regards to disputable matters. Ibig sabihin ng disputable matters, yung mga pwedeng magkakaroon ng iba't ibang opinion. Ang tawag doon, disputable matters. Let me show you the verse. Romans chapter 14, verse 1. The Apostle Paul writes, accept him whose faith is weak without passing judgment on what issue? Disputable matters. Kapag ang issue disputable matters, anong payo ni Apostle Pablo? Accept him. Do not judge, do not cancel. Kung yun lang ang intindi niya sa punto na yon, let us respect each other. Magandang salin ng The Message. Same verse, Romans 14:1. Welcome with open arms. Fellow believers who don't see things the way you do. Kung yun ang nakikita mo, at hindi nakikita ng ibang kapatid mo, ano ang payo? Welcome each other. Huwag mag-away, huwag magdebate, huwag magtirahan, huwag magparinigan, huwag mag-cancel culture. Naman, hindi talaga maganda yan. Look at today's English version. Welcome the person who is weak in faith, but do not argue with him about his personal opinions. Today's English version. We don't see things the way we do. Iba-iba ang pananaw natin. About personal opinions,
disputable matters, non-essentials. Now, moving on, verse 2, Romans 14:2. One man's faith allows him to eat everything, but another man whose faith is weak eats only vegetables. Verse 3, the man who eats everything must not look down on him who does not. And the man who does not eat everything must not condemn the man who does, for God accepted him. Ang linaw. Kung yun ang pananaw mo, at hindi pananaw ng iba, anong payo ni Pablo? Let us accept one another. Kasi yung kapatid na yan, na may ibang political na kulay, on disputable matters, tinanggap ng Diyos siya eh. Tapos i-reject ko siya, dahil lang sa hindi kami magkakulay na political, hindi po yan maka-Diyos, hindi po yan maka-Kristiyano. Let us accept one another, for God has accepted them. Look at verse 4. Who are you to judge someone else's servant? To his own servant, rather to his own master, he stands or falls. And he will stand, inassure ni Apostle Paul, he will stand. Why? For the Lord is able to make him stand. I like that. Matutunan nating mag-accept bawat isa, sapagkat the Lord will make everyone stand. The Bible says, who are you to say that you are not a Christian because you vote for a particular candidate? Mali yun. Kasi yung pagkakristyano niya at saka yung pagpili niya ng kandidato, hindi po yun magkasama. Ibang pananaw niyang pananampalataya at yung kanyang pagpili na politikal. Huwag nating politikahin ang pagkakristyano po natin dahil hindi po yan magkasama. There is no such thing as Christian vote. Never, never, ever, wala po yan. Kaya mga sinasabing Christian vote, wala po yan. Bakit? Kasi hindi po dapat maapektuhan ang pagkakristyano ng sino mang tao sa simpleng kalayaan lang ng pagboto. Makinig, kung sinong mananalo sa susunod na eleksyon, hindi makakaapekto ng walang hanggang buhay natin sa piling ng Diyos magpakailan-kailan pa man. Amen. At saka yung pagkunlad natin financially, materially, nakasalalay po yan sa tinapos na gawa ni Kristo. Kahit sino ang presidente. Kahit sino presidente, you are destined for blessing and favor because you are charito, you are in Christ, you are blessed. Shout amen. Moving on. Romans chapter 14 verse 4. Who are you to judge someone else's servant? To his own master he stands or falls, and he will stand. Why? For the Lord is able to make him stand. Verse 5. One man considers one day more sacred than another. Another man considers every day alike. Each one should be fully convinced in his own mind. Ang ganda. Tingin ng isang Kristiyano, mas mahusay na kandidato ito. Tingin ng isang Kristiyano, mas mahusay na kandidato ito. Eh, magkaiba kayo ng pananaw eh. Anong payo ni Pablo? Each one should be fully convinced in his mind. Alam niyo po ba, pag kumbinsido ka na sa kandidato mo, walang kasinungaling ang makapagpabago rito? Alam niyo po ba kung may napili ka na, hindi ka na magbabago? Alam niyo kung sino po ang sinusway dito sa takbuhang ito? Yung mga undecided. Yung mga hindi pa nakapagpasya, tsaka yung hindi pa nakakatanggap. Saya nito. Yung mga hindi pa po nabibigyan, hindi pa makapagpasya. Oh, mga kapatid, pero yung nakapagpasya na, hindi na sila apektado noon. Kasi fully convinced na sila. Look at verse 6. He who regards one day as special, does so to the Lord. He who eats meat
eats to the Lord, and he gives thanks to God. He who abstains does so to the Lord and give thanks to God. Verse 7. For none of us lives to himself alone, none of us dies to himself alone. Verse 8. If we live to the Lord. If we die to the Lord. So whether live or die, we belong to the Lord. Ang ganda. Kahit anong kulay mo, buhay o patay, kay Lord tayo. Bakit tayo mag-aaway dyan? Naman. Verse 9. For this very reason, Christ died and returned to life so that He might be the Lord of both the dead and the living. Si Jesus ay Panginoon ng mga nanalo at ng mga natalo. Kaya hindi po tayo dapat magtalo. Buhay man o patay, panalo man o talo, si Jesus pa rin ang Panginoon. Verse 10. You then, why do you judge your brother? Or why do you look down on your brother? For we will all stand before God's judgment seat. Verse 11, it is written, as surely as I live, says the Lord, every knee will bow before me and every tongue will confess to God. Verse 12, so then, each of us will give an account of himself to God. Can you say amen? Amen? When it comes to disputable matters, we will personally give account to God. Ano po yung disputable matters? Yan po yung merong iba't ibang opinion. Kanya-kanya tayo sa harap ng Diyos. Can you say amen? You don't have to cancel or judge other believers who have different views on the matter. Verse 13, therefore, let us stop passing judgment on one another. In short, let us stop cancel culture. Instead, make up your mind not to put any stumbling block or obstacle in your brother's way. Make up your mind not to cancel a brother on the issue of disputable matters. Verse 17. Let's jump to verse 17. For the kingdom of God is not a matter of eating, drinking, but righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Verse 18, because anyone who serves Christ in this way is pleasing to God and approved by men. The kingdom of God does not revolve around disputable matters. Ano po yung mga disputable matters? Eating, drinking, including politics. Would you agree with me na ang political issues ay kasama sa disputable matters? Yes. Ang kaharian ng Diyos hindi po umiikot sa mga disputable matters. Ito po ay patungkol lang sa spiritual na bagay. Righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Because anyone who does it this way, what way? The spiritual way is pleasing to God and approved by men. In short, okay ka na kay God, okay ka pa sa tao. Wala kang kaaway kapag marunong kang gumalang ng opinyon ng ibang tao. Alam nyo kung kailan na nagkakaroon ng away? Kapag ka pinakikialaman ko yung pinili mo. Doon nagkakaroon ng friksyon. Yan ang pinili mo. Keep it to yourself. Iba ang pinili ng iba, hindi kayo magkatulad, pero magkapatid kayo sa Panginoon. Verse 19. Let us therefore make every effort to do what leads to what? Peace. Let us therefore make every effort to do what leads to peace and mutual edification. Verse 20. Do not destroy the work of God for the sake of food. An example niya lang yung pagkain. Pero ang real issue ng Romans 14, disputable matters. Eating, drinking, including what? Politics. Now, look at verse 21. It is better not to eat meat or drink wine or to do anything else that will cause my brother to fall. Bakit? May mas mahalaga pa kaysa sa pagkain at pag-inom. Listen up!
may mas mahalaga pa kaysa politika, yung kapatid mo sa pananampalataya. Do not destroy the work of God on disputable matters. Ang sagwang tignan, nag-away-away ang mga Kristiyano dahil lang sa kandidato. Ang sagwa, pinagtatawanan ng demonyo ang mga Kristiyanong nag-aaway dahil sa mga disputable matters. Mas ingatan mo ang iyong kapatid kaysa ingatan yung kandidato. Yung iba po, mas pinoproteksyonan pa yung kandidato kaysa sa kanyang kapatid sa pananampalataya. Wag. Sabi ni Pablo, wag mong sirain ang tinapos na gawa ni Kristo dahil lang sa mga bagay na disputable o merong iba't ibang opinion. Huwag sirain ang pagkakapatiran. Huwag sirain ang pagkakamag-anakan dahil lang sa politika. Look at verse 22. So whatever you believe about these things, look at the next line, keep between yourself and God. Blessed is the man who does not condemn himself by what he approves. Mapalad ang tao na hindi niya hinuhusgahan ang kanyang sarili sa kanyang napili. Kung yan ang napili mo, do not judge yourself, look at my eyes, and also do not allow other people to judge you. These things refer to disputable things, according to verse 1. Things we view differently. Things we believe differently, like eating, drinking, and politics. Now, let me close. These things, disputable things, in short, when it comes to disputable matters, keep between yourself and God. Basta disputable, it is between you and God. Can you say amen? In short, huwag mag-cancel culture dahil lang sa magkaiba tayo ng pananaw sa mga bagay na walang kaugnayan sa kaligtasan. Let's see them again. What does the Bible say about cancel culture? Number 1, cancel culture is what? Discriminatory. Number 2, judgmental. Next week, we will continue our discussion about cancel culture. The big idea is, in Christ, I am fully accepted. Kay Kristo walang cancel culture. Can you say amen? Kay Kristo walang cancel culture. Sa church, dapat walang cancel culture. What is the big idea? In Christ, I am fully accepted. One more time, out loud. In Christ, I am fully accepted. In Christ, I am fully accepted. Of course, we do not want to end the broadcast without giving you the blessed opportunity to receive Jesus today and be saved. Let me assure you, Jesus will not cancel you. He is here with an open arm, accepting you right now. If you receive Him, you will be saved today. Kung nais mong maligtas, bukas kamay, tinatanggap ka ng Panginoon. And we want to receive Jesus today. Let us pray. Taas natin ang ating dalawang kamay. Sumunod po tayo sa panalangin ito. Panginoong Hesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala, tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po, pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na
ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, sa oras na ito. Tinataas ko po sa harapan ng sino mang sumunod sa panalangin ng pagtanggap. Pinagkakatiwala ko po sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpuang pananampalataya sa pangalan ng Panginoong Hesus. Tayong lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan si Lord. Amen. Amen. Minsan pa, ano po ang big idea? In Christ, I am fully accepted. Ihanda po natin ang ating mga sarili. Kunin niyo po ang inyong communion elements and let's do this together. Let's do this together, mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya'y pagkanuloy dumampot siya ng tinapay. Kanyang pinagpira-piraso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpira-piraso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayun din naman matapos maghapunan ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Ate po itaas ang ating pong dalawang kamay. At sumunod po tayo sa panalangin na ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala, ako'y magaling na. Aking idinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Amen. Amen. Palakpakan si Lord. Amen. Sabay-sabay, ano po ang big idea, mga kabiya? One more time. In Christ, I am fully accepted. Last of all, let me speak to your heart. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering, so that together we can reach the world with the message of full grace. And from the bottom of our hearts here at EMI, we are saying thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, purposely on site, but definitely we'll see you online. Ako po si Bishop Emmy, kasama po si Pastora Jo at ang kabuuan ng The Lord's Community at EMI Broadcast. Maraming salamat po. Stay a bit for more announcement. Stay safe, stay blessed, stay connected. Always remember, in Christ, you are Charito!